Welcome back sa Pinoy MD at syempre i-welcome na po natin ang ating obstetrician gynecologist na si Dr. Q para syempre sagutin na ang ilan sa mga usaping pangkalusugan na ipinadala po ninyo sa aming FB page. Good morning sa iyo, Doc Q! Good morning, Kumaring Connie, at good morning sa lahat nating mga kapuso. Happy New Year, everyone! For our first question, Doc, pwede raw ba magkaroon ng PCOS ang babaeng may anak na o yung polycystic ovarian syndrome? Ano raw ba ang dahilan ng pagkakaroon nito ng isang tao, ng isang babae? Ang tanong na yan mula naman kay Nina De Leon. Ang PCOS niya ay nangyayari yan sa mga reproductive age women, whether nakapanganak na o hindi pa nakapanganak. Ang PCOS kasi is polycystic ovarian syndrome na kung saan ay maraming manifestations ito, no? Walang regla kung minsan, heavy yung menstrual bleeding, nagkakaroon ng pimples, nagkakaroon ng abnormal pigmentation sa ibang parte ng katawan. At ito ay dahil sa hormonal imbalance, pwedeng mataas ang estrogen, mababa ang progesterone, o di kaya ay may insulin resistance ng isang babae tulad ng may diabetes mellitus, o pwede rin magkaroon ng PCOS ng isang babae pag siya ay may abrupt weight gain or abrupt weight loss. On to our next question, Doc Q. Natural lang ba daw na inaabot ang menstruation ng 3 linggo? Ang tanong na yan ay mula naman kay Rosalie Sabido. Ang normal menstruation ay umaabot lamang ng 3 to 7 days at ang pagitan nito from the first day ng last mens to the first day of the next mens ay mga 28 days lang plus or minus 7 days. Ibig sabihin, pwede magkaroon ng menstruation ng isang babae within 21 days or 35 days. So, sa isang buwan, pwede magkaroon siya ng 2 menstrual cycles o di kaya ay may isang buwan na hindi siya makakaregla and then the following week of the next month, makakaregla na siya. Pag lumalampas ito ng 35 days or rereglahin ng isang babae ng less than 21 days, hindi na ito normal. Ito ang tinatawag nating abnormal uterine bleeding or kung lumalampas ito ng 7 days ang bleeding ng isang babae or mas malakas kaysa sa mga previous cycles niya, ito ay tinatawag pa rin nating abnormal uterine bleeding. Ito na ang ating next question, Doc. Ano raw ba ang amenorrhea? Paano raw ito nakukuha at ano raw ba ang epekto nito sa kalusugan? Ang tanong na yan mula kay Colette Torres. Ang amenorrhea, Colette, ay ang pagkawalan ng regla ng isang babae. May tinatawag tayong primary amenorrhea at saka yung secondary amenorrhea. Ang primary amenorrhea ay kung isang babae ay umabot ng 15 years of age at wala pa siyang regla, ito ang primary amenorrhea. Ang secondary amenorrhea naman ay yung isang babae nagkaroon na siya ng regla before and then for the 3 succeeding months hindi na siya nagkakaregla, itong secondary amenorrhea. Ang causes ng primary amenorrhea ay marami, no? Pwedeng hormonal yan, pwedeng genetic, or pwedeng chromosomal aberrations tulad ng Turner syndrome. Ang dahilan naman ng secondary amenorrhea ay ang sumusunod. Pwedeng hormonal imbalance din or pwedeng magkakaroon din ng hormone imbalance sa ibang parte ng endocrine system ng katawan natin tulad ng thyroid gland, no, or adrenal glands. Kung may hyperthyroidism ng isang babae or may adrenal insufficiency o yung mga babae na nag-undergo ng dialysis because of chronic renal failure, pwede rin sila makakaroon ng amenorrhea. Mga malignancies or kaya mga infections ang other causes of amenorrhea. And on to our next question again, Doc Q. Bakit daw kaya hindi pa nagkaka-menstruation ang kanyang anak na 18 anyos na? Kung ang anak mo ay 18 years old na at hindi pa siya nagkakaroon ng menstruation, ito yung tinatawag nating primary amenorrhea. At kailangan ay masusuri siya para malaman natin kung ang problema ba ay anatomic or hormonal lang ang problem, no? Kasi pag anatomic ko, medyo mahirap i-correct yun kung wala siyang matres o di kaya yung ovarian niya ay underdeveloped at underfunctioning din or hypofunctioning. Or pwede rin nagkakaroon ng labial agglutination na kung saan ay sarado ang labia ng isang bata, ang dugo ay naiipon doon sa loob ng vagina, sa loob ng matris at bumabalik ito sa tubo niya at doon sa pelvic cavity. Or pwede rin kakaroon ng hormonal problems ang isang bata. Kaya kailangan na makunan siya ng complete history, a detailed evaluation para malalaman kung ano ba talaga ang cause ng kanyang primary amenorrhea. And last but not the least, sa mga kababaihan pa rin syempre, tungkol po ito sa paggamit ng pills. Para masiguro daw na epektibo kaya ito, ano ho ba daw ang tamang paggamit kaya ng pills? Ang tanong mula naman kay Spencer T.
Ang paggamit ng pills ay kailangan din ng counseling, lalong-lalo na pag ikaw ay mag-i-start pa lang ng pag-take ng oral contraceptive pills. So, pwede kang kumonsulta sa isang doktor o di kaya sa healthcare provider na trained sa family planning para ikaw ay mabigyan ng counseling at ma-discuss sa iyo kung ano ang tama o yung appropriate na oral contraceptive method para sa iyo. No, hindi pwedeng basta-basta ka lang bumili ng gamot doon sa counter at mag-start ka kasi kailangan na matingnan ka rin muna kung may iba ka pang problema na magko-contraindicate doon sa paggamit ng oral contraceptive pill. Thank you so very much again, Doc Q, sa pagsagot ng mga katanungan ng ating mga kapuso. Kaya naman, kung may mga iba pa kayong katanungan, ipadala lamang po yan sa aming Facebook page at baka next question, yan na ang ating maitanong sa ating eksperto. Magbabalik pa rin po ang Pinoy MD.